Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Namabad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo patungkol ito sa tafsir. Umabot na tayo, alhamdulillah, sa surah An-Najm o sa bituin. Kaya mga kapatid sa Islam, ito sinabi ko sa inyo, ang surah na ito ay ipinadala dito sa Makkah. Alhamdulillah, umabot na po tayo sa 29. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'rid amman tawalla an dhikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, kaya't a'udzubillahi minasyaitanir rajim, kaya't talikuran mo ang sino mang umiiwas sa aming paalala at walang gusto bukod sa makamundong buhay. Kaya ang sa mga nagdadawa, mga kapatid, nagpaanyaya sa katotohanan, gumagabay sa tamang landas, ang bigyan nyo ng halaga ang sino man gustong makinig, gustong matuto, gusto ng patnubay, gusto magbago ng buhay, gusto niya baguhin ang kanyang kaisipan, kasi nga sa paganismo o kaya sa kabangmangan patungo sa liwanag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya yun lang po ang bigyan ng halaga, hindi ang mga taong umiiwas o nagpapalusot. Tingnan nyo, nagpapalusot sila sa katotohanan kasi nga ayaw nilang gagawin ang mga pinag-uutos sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang gusto lang nila kung ano ang trip nila sa buhay sa mundo. Kaya sabi dito, at walang gusto bukod sa makamundong buhay. Kasi nga, kung anong gusto lang nila, kung ano lang ang kanilang hilig, yun lang ang kanilang tatanggapin. Yun po ang mga makamundong buhay, yun ang gusto nila eh. Pero kung bibigyan mo yan sila ng mga katibayan, bibigyan mo yan sila ng mga patnubay, bibigyan mo sila ng mga patunay, ayaw nila. Hahanap ng paraan para makalusot sa mga pinag-uutos. Itong napakasakit ba? Kasi nga, nagbigay ka ng effort, nagbigay ka ng oras, naglaan ka sa kanila ng oras, pero hindi nila pinahalagahan, kaya mas mainam umiwas, mga kapatid. Kasi ang paalala ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay pinapaangat ang mga manampalataya. Fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. At magpaalala sapagkat ang mapapakinabangan ito ng mga manampalataya. Kaya mga manampalataya lang po ang makakabinipit sa paalala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang mga kufar, mga musyrik, mga munafikun, o mga asi, o mga maraming kasalanan, o hindi, mahirapan yan sila tumanggap ng katotohanan. Kaya mas mainam sa mga nag-anyaya o mga nagtuturo o sa mga gumagabay, iwasan ang mga ganong mga tao. Kasi nga, siyempre, kung hindi sila makinig, di ba, naghihinakit ka, o kaya magdadalamhati ka, bakit hindi sila sumunod? Kaya yun lang ang utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Kaya napakaganda sa atin kasi nga pagpapaabot lamang ang ating misyon. Huwag mo na pilitin na mag-Muslim yan. Kaya sa mga nagdadawa, ang iba kasi 5 minutes lang magmu-Muslim. Hindi, huwag niyong isipin ng ganun, mga kapatid. Kasi nga mapunta ka lang sa pakitang tao dyan. Sa atin, kung ayaw makinig, iwasan na. Lagyan ka agad ng harang. Lagyan ka agad ng tuldok ang usapan. Umiwas kasi nga, alam naman natin, mga kapatid, ang kasalanan ay nakakahawa po yan. Kung hindi ka iiwas dyan, hahawaan ka lang ng kanyang kasalanan. Ibig sabihin, ang impluwensya, tinutukoy natin dito. Ma-impluwensyan ka ng kanyang gawain. Kaya, ang sinagot din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakit sila kasi ganun? Bakit sila umiiwas?
Bakit sila gusto nilang buhay sa mundo? Alam mo yung sinagot ng Allah dito, kadugtong dito? Dhalika mablaghuhum minal ilm. Sabi dito ng Allah, subhanallah, sabi dito. Tugmang-tugma talaga eh. Sabi, ganun ang kanilang naabot mula sa kaalaman. Yun lang kasi ang natutunan nila. Ang sinasabi nila palusot na kabihas na nakagistan ko na yan ang aking namulatan. Kasi nga, hindi ka nag-aral. Hindi ka nagsaliksik. Hindi ka tumahak sa pagkuha ng kaalaman. Yun lang ang nalaman mo. Ganun na lang ba? Hindi ka na uunlad. Hindi ka na magbasa-basa. Hindi ka makinig sa mga turo ng mga tunay ng mga propeta. Nakinig ka lang dyan lang. Natutunan yan lang natutunan mo. Kaya mga kapatid sa Islam, wag na wag talagang ipairal ang yabang. O kaya ang pagmamalaki. Kasi nga kapag meron kang dyan, hindi ka talaga gagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng ginawa nila Paraon, nila Haman, ang mga Banu Israel. Yun lang kasi ang naabutan ng kanilang kaalaman. Dhalika mablaghuhum minal ilm. Allah musta'an. Kaya magpakup talaga tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na kailangan magsumikap tayo sa pag-aaral, sa pakikinig, at sa pagsaliksik. Kung ano pa, kung mga kasabihan pa na mauna, magsunog kilay tayo sa pag-aaral, mga kapatid. Alam naman natin ang pag-aaral mula sa duyan hanggang sa hukay. Kasi ganun. Kasi kung hindi ka mag-aral, ganun ang mangyari sa iyo. Na magpapalusot ka na. Yan kasi natutunan namin. Hindi ka naman nag-aral eh. Wala ka naman aklat na binili. Hindi ka naman nakikinig sa mga guro. Tapos, ganun ang iyong pangatwiran. Buti sana pangatwiran mo tama eh. Ngunit hindi. Ang pangatwiran mo baluktot. Kasi nga yan lang ang natutunan mo. Kaya wag nating gayahin ang mga ganitong mga tao. Natuto ng kakaunti at magyabang na. Kaya sinabi talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika mablaghuhum. Sinagot talaga sila. Yun lang kasing naabutan ng kanilang kaalaman. Kaya ang kadugtong dito sinabi ng Allah, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Sinabi ng Allah, katotohanan ang iyong Panginoon ang siyang higit na nakakaalam sa sinumang naligaw hinggil sa kanyang landas, at siya ang higit na nakakaalam sa sinumang napatnubayan. Allahu Akbar. Dito mga kapatid sa Islam, dito tayo nakakuha ng kaalaman. Ang mag-ahatol sa atin dapat si Allah. Hindi ka pwede maghatol na ikaw lang. Yan, mga ligaw yan. Yan, mga napatubayan yan. Hindi ganun mga kapatid. Kasi ang Allah higit na nakakaalam. Wa'alamu. Siya ang higit na nakakaalam sa sino mang naligaw. Kaya ang kaalaman dapat kunin talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala. Doon natin kunin ang kaalaman. Huwag tayo mag-aral ng mga patungkol sa religion na hindi mula kay Allah. Dapat kay Allah talaga kunin. Kaya alhamdulillah, nagpadala siya ng mensahero. Nagpadala siya ng propeta. Nagpadala pala siya ng aklat. Yun napakalaking bagay na yun mga kapatid. Na doon tayo dapat mag-aral. Huwag natin gayahin ang mga Christian. Umaasa doon sa banal na espiritu. Kahit sino sasanebihan ng banal na espiritu nila. Udubila. Hindi tayo ganun mga kapatid. Dapat tayo, kasi hindi naman tayo propeta. Ang gagawin na natin, sumunod sa yapak ng mga, katulad ni Prophet Muhammad SAW, kasi siyang huling sugo, yun ang ating sundin. At isaulo natin ang Quran. Pag-aralan ang Quran. Isabuhay ang Quran. Ganun ang landas ng gusto ng Allah. Kasi nga, galing kay Allah lahat yan mga kapatid. Kaya, safe talaga ang taong kapag mayroong ganitong mga pag-iisip. Ang iniisip niya, ang Diyos ang maghahatol sa atin. Kaya kumuha ng kaalaman mula kay Allah subhanahu wa ta'ala.
At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa Quran, sabi niya, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, liyajziyal ladina asa'u bima amilu, wa yajziyal ladina ahsanu bil husna." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, at para kay Allah ang nasa mga kalangitan at nasa kalupaan upang kanyang pababayarin ang mga yaong nagpakasama sa kanilang ginawa. Subhanallah. Yun pala, sa araw na paghuhukom, hahatulan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi dito, mayroon talagang kabayaran lahat ng bagay. Lahat, mga magiging mabuting loob, mayroong kabayaran. O kaya, gagawa ka ng masama, mayroon ding kabayaran. Kaya bilang mga manampalataya ka, gumawa talaga ng mga mabuting gawa. Kasi nga, tingnan nyo, inangkin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kalangitan at kalupaan. Para ano? Para pababayarin lahat ng mga tao dito. Lahat ng mga nilikha. Kasi nga, sisingilin tayo ng Allah. Ang kabutihang loob ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, mayroong kabayaran yan. Ang babayaran, tingnan nyo, kabayaran natin, sambahin lamang si Allah. Yun lang pinakapangunahing utos. Dapat magpasalamat tayo kay Allah, pero nawalan ng utang na loob ang mga karamihan sa atin. Sumamba sa mga ribulto, sumamba kay Kristo, sumamba sa mga Diyos-Diyosan, sumamba sa kanilang sarili, auzubillah. Hindi naman nagmamay-ari kahit buto lamang ng punong kahoy. Kaya wag nating hayaan ang ating mga sarili na masadlak sa mga ganitong mga gawain, mga kapatid. Kaya tayo dapat, kaya sa araw paghuhukom, mga kapatid, gagantimpalaan ang mga yaong nagpakabuti. Kaya doon tayo sa mga nagpapakabuti sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tignan nyo, nagpapakabuti, tignan nyo, sa word lang yan, nagpapakabuti, ahsan. Ibig sabihin, gumagawa ng mabuti, pero nagpapakabuti, inaayos talaga, pinipirpik talaga. Kasi nga, ang gawain, alam naman natin, dapat nasa loob yan ng batas ng Islam. At pangalawa, dapat taos-puso para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang nagpapakabuti, yun ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat ganun tayo gumawa ng pagsamba. Nagpapakabuti, inaayos talaga. Para maging katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kung gagawin mo yan, bibigyan ka talaga ng mas mainam pa dyan. Ang kainaman na tinutukoy ang paraiso ng Allah. Gagantimpalaan ka ng mas mainam. Yun ang husna, yun ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tignan nyo, bilang alipin, pabor na lang pala yan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso. Sa totoo lang, sisingilin nga tayo, pero may kabayaran pa. Pabor talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, para lamang yan sa iyo. Pabor na pabor sa iyo yan, kapatid. Kaya, Allahu Akbar, magdakilain talaga natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pabuya. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino tong mga tinatawag na nagpapakabuti? Sino yan sila, mga kapatid? Dinescribe ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga bibigyan ng paraiso. Sabi niya, alladina yajtanibuna al-kaba'ira wal ithmi wal fawahisha illa lamam. Allahu Akbar. Tingnan yung sinabi ng Allah. Dito sinabi ng Allah, yaong mga umiiwas sa mga malalaking kasalanan at mga kahalayan maliban sa mga maliliit. Subhanallah. Sa word pa lang dito, mga kapatid, ramdam na ramdam mo talaga ang pagkahabag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi naman talaga tayo perpekto. Hindi tayo umabot sa pagkasakdal. Tandaan nyo yan, mga kapatid, tao lamang tayo, nakagawa tayo ng mga kasalanan. Pero ang mga umiiwas, ito word pa lang dito, mga umiiwas. Nilalayo talagang nilang sarili nila sa mga malalaking kasalanan. At sa mga kahalayan, mga kapatid, subhanallah. Kung ganun ka mag-isip, kung ganun ang iyong gawain, malaking tsansa mo talaga makapasok sa paraiso. Kasi umiiwas ka eh. Maliban sa mga maliliit, tingnan, hindi tayo perfecto.
Nakagawa ka pa rin ng kasalanan, pero bukas lagi ang kapatawaran ng Allah. Yun ang gusto ng Allah kapag nagkakasala ka, humingi ka ng kapatawaran. Kasi hindi nga tayo perpekto. Mag-astagfirullah ka na lang. O kaya ano pa dyan, mga gawain kung saan ikakalugod ng Allah subhanahu wa ta'ala at papatawarin ang iyong mga kasalanan. Kaya ganun na ganun ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Kaya dahil doon, mga kapatid, nabubuksan ang isipan natin na tayo mga alipin na pinapatawad ng Allah kung ikaw ay humihingi ng kapatawaran. At ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala, bukas yan para sa lahat. Kaya huwag kayong maniwala na may mga kasalanan na immortal sin. Walang kapatawaran. Kalokohan po yan, mga kapatid. Hindi totoo yan. Walang kapatawaran na kasalanan kahit humingi ka na sa Diyos ng kapatawaran. Kasi nga, pinapalabas nila yan para ma-justify nila ang tinatawag na pagtubos sa kasalanan. Hindi tayo walang ganun. Ang pagtubos mo sa kasalanan, humingi ka ng kapatawaran kay Allah. Yun ang tubos. Yun ang mapatawad ka ng Allah. Hindi mo na kailangan kukuha ka pa ng tao dyan, napakabait na tao, tapos kakatayin mo, audibillah. Kaya yun ang ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinagot talaga dito ng Allah. Katotohanan, ang iyong Panginoon ay malawak sa pagpapatawad. Allahu Akbar. Sabi dito sa Arabic pa, Inna rabbaka wasi'ul magfirah. Malawak sa pagpapatawad. Aanhin ng Allah subhanahu wa ta'ala kanyang pagpapatawad kung walang humihingi ng kapatawaran. Kaya pinalawak yan ng Allah subhanahu wa ta'ala kasi alam na alam niya ang mga tao ay nagkakasala. Kaya malaking pabor yan sa atin. Kaya tayo tinuturuan talaga na magsamba kay Allah na nag-iisa. Sa pagsabi mo lang, La ilaha illallah. Para ipaalalahanan mong sarili mo, kapatid, na tayo mayroong Diyos, na may Diyos na nagpapatawad, may Diyos na mapagpatawad. Hindi mo kailangan magkuha ka ng tubos-tubos dyan, kuha ka ng dugo. Hindi na mo kailangan humingi ka ng kapatawaran kay Allah. Kaya yun, isa sa mga ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi pa dito, kadugtong dito, Huwa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, sinabi niya, siya ang higit na nakakaalam sa inyo nang kayo ay pinausbong sa kalupaan at nang kayo'y mga sanggol sa loob ng mga sinapupunan ng inyong mga ina. Tingnan nyo, alam na alam pala ng Allah. Alam na alam ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo po, mga kapatid, ay nakakagawa ng kasalanan. Mula pa lang simula yun, alam ng Allah yun. Tapos kailangan mo nang itubos-tubos. Kailangan mo kakatayin si Kristo, subhanallah. Kaya tayo, alhamdulillah, pasalamat tayo, Muslim tayo. Ginabayan tayo sa Islam. Nalaman natin, may mga kapamaraanan na papatawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi alam ng Allah yan na tayo nagkakasala. Kapos sabi kaya't huwag ninyong pupuriin ang inyong mga sarili sapagkat siyang higit na nakakaalam sa sinumang natakot. Kaya sinabi ng Allah, huwag niyong purihin sarili niyo na ikaw ang pinakamabait na tao sa buong mundo. Yung pagsasabihin mo, subhanallah. Ikaw pinakamaalam sa buong mundo. Audubillah. Huwag mo purihin sarili mo. Pinagbawalan na nga tayo ng Allah Dapat magpakumbaba ka. Huwag kang pabida-bida dyan. Puro pabebe ang ginagawa mo. Na ikaw maalam, ikaw mabait, ikaw pinakabanal. Pinagalitan nga si Musa a.s. Kasi sinabi siya pinakamaalam, pinapunta siya kay Khidir. Kaya mag-ingat talaga, mga kapatid, wag mong purihin sarili mo. Bawal yan sa Islam. Purihin na purihin. Kaya tingnan yung ibang tao, nasanay sa ganito.
ang nangyari sa kanya, ang kwento niya, lagi ako. Pagyayabang na yan, kaya audubillah. Kaya yun ang mga ng Allah subhanahu wa ta'ala, Huwag niyong purihin ang inyong mga sarili. Tapos sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala kadugtong dito, Afara'ayta alladhi tawalla wa a'ta qalilan wa akda, wa indahu ilmul ghaibi wa huwa yara. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagtatanong siya dito, kaya nakita mo ba ang yaong tumalikod at nagbigay ng kakaunti at nagmaramot? Nasa kanya ba ang kaalaman sa ligid? At saka nakikita ba niya? Nagtatanong si Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, sa mga taong tumalikod, mga yaong tumalikod, mga tinutukoy dito, mga hindi Muslim, ang mga mapagtakwil. Nagbigay nga ng kakaunti tapos nagmaramot pa. Ibig sabihin walang hiya talaga itong tao na ito. Tapos ang masama pa sa lahat, umaangkin pa na siya merong kaalaman sa ligid o sa al-ghaib yung tinatawag natin. Tapos sabi ng Allah, am lam yunabba bima fi suhufi Musa, o hindi ba siya nabalitaan kung ano ang nasa mga kasulatan ni Musa, wa Ibrahim alladhi waffa, at Ibrahim na yaong tumupad, alla taziru waziratun wizra ukhra, at hindi magpapasan ang tao ng kasalanan ng iba. Itong word na ito, mga kapatid, itong pinakamatibay na dahilan na bakit tayo nananatili sa Islam, na tayo hindi magpapasan ng kasalanan ng iba. Wala sa atin ang tinatawag na immortal sin na yan, tinatukoy niyan, na pamanang kasalanan. Wala yan sa Islam. Mamanahin mo kasalanan mo, ang kasalanan ng magulang mo, mamanahin mo kasalanan ni Adam. Subhanallah. Napakalaking kasinungalingan yan. Hindi yan turo sa atin. Kahit si Ibrahim, kahit si Musa, hindi yan tinuro sa kanila. Dapat sila na una nakakaalam yan eh. Kung totoo talaga yan ang minanang kasalanan, dapat sila ang nagturo yan. Mga tao, mag-ingat kayo kasi karga-karga nyo pa ang mga kasalanan ng ating mga ninuno. Wala. Hindi mo mabasa nga kahit si Biblia. Sa atin, ganun din. Hindi rin mababasa ang pamanang kasalanan yan ni Adan. Kasalanan nila, kasalanan lang nila yun. Tayo, tingnan nyo, si Allah subhanahu wa ta'ala talaga dito, nagsabi talaga. Mga batas pato ng mga nauna na hindi magpapasan ang tao ng kasalanan ng iba. Wala. Kasalanan mo lang yun. Kung nagloko-loko ka, hindi mo isasabihin, nagloko-loko ako kasi dahil sa aking magulang, subhanallah. Walang ganun sa Islam, mga kapatid. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna laysa lil insani illa ma sa'a. Sabi ng Allah, at sadyang wala para sa tao kundi ang kanyang pinagsisikapan. Yun. Kanyang pinagsikapan niya, doon siya hahatulan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaya napaganda ng katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Islam. Kasi nga, kasalanan mo yan. Hindi mo sisihin. Ang iba kasi sinisisi pa nila si Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi. Walang ganun. Ikaw yan, nagpili. Meron kang pagpapasya. Sinabuhay mo pa. Isinagawa mo pa. Tapos sisihin mo pang ibang tao. Meron nga nakita ko nga sa balita sinisisi niya ang nagbubulong sa kanya, subhanallah. Sinisisi mo ba yun? Nagbulong lang sa iyo, gagawin mo. Auzubillah. Kaya alhamdulillah, mga Muslim tayo, binuksan ang ating pag-iisip, nagiging malawak ang ating pag-unawa. Kasi nga napakaganda ng turo sa atin ng Islam. Alam natin ang tama at mali. Tapos sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, wa anna sa'yahu sawfa yurah. Allahu Akbar. At sa katunayan, ang kanyang pinagsisikapan ay makikita. Tingnan nyo, lahat ng ating mga pinanggagawa dito sa mundo ay makikita, lahat
Ikaw mismong makakita, mga kapatid, ipapakita yan ng Allah mula simula hanggang sa dulo. Ganun ang araw ng paghukom. Dito nga sa mundo pinakita nga sa atin mga moments natin, subhanallah, sa Facebook, di ba? Naka-record yan. Ha? Pero sa araw ng paghukom, sobra pa sa Facebook kasi mula simula hanggang katapusan Ganon ang ipapakita sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang sino man nakipagdebate doon, sino man na nakipagtalakayan doon ay mapaparusahan. Kaya kapag ikaw pinakita sa iyo ang mga kasalanan mo, tumahimik ka at huwag kang makipagtalakayan. Kasi nga ikaw ang maliligtas doon. Ha? Tapos sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Thumma yudzahul jazaul husna." Sinabi ng Allah, at pagkatapos ay gagantihan siya rito ng lubos na kabayaran. Allahu Akbar. Wa anna ila rabbikal muntaha. At yakan tungo sa iyong Panginoon ang pagwawakas. Kasi doon ang ating wakas. Doon kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahat mga nilikha. Kaya kung ikaw, isampu na lang naramdaman mo na wala kang halaga dito sa mundo, huwag kang mag-isip, mga kapatid, kasi sa araw ng paghukom, bilang Muslim, magkakaroon ka ng pagkakataon doon. Bibigyan ka ng kahalagahan doon. Titignan ka lahat ng mga nilikha. Pupurihin lahat ng iyong mga pinanggagawa. Doon meron kang halaga, kapatid. Huwag kang mag-alala. Huwag kang magdalamahati dito sa mundo. Mundo lamang ito. Dadaanan lamang natin ito, mga kapatid. Kaya gagantimpalaan ng Allah ng sobra-sobra ang mga nagpapakabuti. Yun ang ating hangarin. Yun ang ating dapat isipin, mga kapatid. Kasi wa anna ila rabbikal muntaha. Kay Allah lamang ang ating pangwakas. Doon ang ating katapusan. Kaya kung ikaw na tinamasa mo na ang kahalagahan mo dito sa mundo, pinapahalagahan ka dito, tapos pinutol mo naman ang kabilang buhay, walang silbi lahat yan, mga kapatid. Kaya alhamdulillah, yun ang ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, regalo yun sa lahat ng mga nagpapakabuti dito sa mundo. Tapos sabi dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa annahu huwa adhaka wa abka. Tunay na siya ang nagpatawa at nagpaiyak. Tignan nyo, subhanallah. Balance talaga Minsan, nagpapatawa, minsan, nagpapaiyak. Kasi nga, hindi naman pwede dito sa buhay sa mundo, walang puro isa lang. Puro tawa lang, walang iyakan. Boring yan, kapatid. Kaya, ginawa yan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala para mararamdaman mo ang tunay na diwa ng mundo. Ang pagsubok na tinutukoy o kaya ano ang lungkot, kung ano naman ang saya, at ma-compare mo sa iyong sarili at isabuhay mo, i-share mo sa iba at ano pang mga ginagawa mo. At sabi ng Allah, wa annahu wa amata wa abka wa ahya. At tunay na siya ay pumapatay at bumubuhay. Allahu Akbar, balance din. Parang positive at negative. Totoo naman Kailangan mayroong mamatay. Hindi naman lahat mabuhay. Ano na lang mangyari sa atin kung lahat tayo nabubuhay dito sa mundo? Siguro punong-puno na tong earth. Wala na tayong lugar. Hindi na tayo magtanim. Wala nang taniman. Di ba? Kung mag-iisip ka, kailangan talaga na balance ang buhay sa mundo. Mayroong mamatay. At si Allah Subhanahu wa Ta'ala lang yan ang magtatakda kung kailan ka mamamatay, kailan ito mabubuhay. Kaya yun ang ating prinsipyo sa buhay, mga kapatid. Dapat lahat tayo makakatikim ng kamatayan. Para ang panibagong henerasyon, sila naman ang papalit. Ang kailangan natin gawin, dapat meron tayong pamana sa kanila. Ang pamana na dadalihin din sila kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Kaya yun ang sa mga natin. Tapos sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, bilang panghuli, sabi niya, wa annahu khalaqal zawjayn dzakara wal untha. Sabi niya, tunay na siya ang lumikha ng mag-asawa, babae at lalaki. Kaya tama talaga si Trump. Ang kikilalalin niya lang, babae at lalaki. Wala nang iba, walang tomboy, walang bakla. Kasi nga, hindi naman yan sila
Hindi naman tama yan eh. Dalawa lang talagang kasarian na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala din sa mundo. Kaya kung aisipin mo, kailangan maging balanse mga kapatid. Hindi pwede walang balance dito sa mundo. Gagawin na lang kanya-kanya tayo. Ano na lang mangyari sa mundo? Di ba? Kapag ginawa natin, kaya pinagbigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga pananagutan. Binigyan tayo ng patnubay para mabuo natin ang ating mga sarili sa tamang pamamaraanan. Inshallah, sana meron kayong napulutang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.